tinalakay po ni Stuart Alderote. Siya po ang legal director ng Ripple ang iba't ibang posibleng resulta ng apela ng SEC laban po sa desisyon ng hukom o judge na nagsasabing si XRP ay hindi isang security. At meron po siyang dalawang posibleng resulta sa apela ng SEC. Unang-una ay maaring tanggapin daw ng Second Circuit Court ang desisyon ni Judge Analisa Torres na nagsasabing si XRP ay hindi isang security. Pangalawa, maaari rin po nilang palawigin ang desisyon na ito at maglabas ng mas pinalawak na ruling. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, bakit hindi nga ba malaki ang tsansa ng SEC na manalo? Naniniwala po si Ginoong Alderote na mababa ang tsansa ng SEC na maging matagumpay sa kanilang apela. Sinabi po niya na kakaiba kung sasabihin ng SEC na si Judge Torres ay hindi gumagamit ng ordinary or average intelligence. Ngayon ay ano ang estratehiya ng depensa ng Ripple? Kung sakaling bumalik ang kaso sa hukuman para muling pag-aralan, balak po ng Ripple na gamitin muli ang kanilang fair notice defense. Ibig sabihin ay magtatanong sila kung ang isang ordinaryong tao ba ay maiintindihan kung ang kanilang mga aksyon ay legal o hindi. Ngayon ay bakit po ikinumpara ni Ginoong Alderote ang aksyon ng SEC sa Moby Dick at My Cousin Vinny? Ngayon ay ginamit po ni Ginoong Alderote ang mga analogy na ito para ipakita na masyadong matindi at determinado ang SEC sa kanilang pagsusumikap na ipatupad ang mga regulasyon sa crypto market. Ngayon ay ano ang kasalukuyang estado ng kaso ng Ripple at SEC? Sa unang phase or yugto ng proseso ng hudikatura, ang hukuman ay nagdesisyon pabor po kay Ripple na nagsasabing si XRP ay hindi isang security. Bagaman ay hindi inapila ng SEC ang ilang mga desisyon, maaari pa ring magbago ang panghuling hatol habang umuusad ang proseso ng apila. Ngayon ay ano naman ang epekto nito sa presyo ni XRP? Sa kasalukuyan ay ang presyo po ni XRP ay naglalaro po sa presyong 0.54 na may 3.5% na pagtaas sa nakaraang linggo. Ang cryptocurrency market ay patuloy po na binabantayan ang mga kaganapang ito dahil malaki ang epekto nito sa presyo at reputasyon ni XRP. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko ay mahalaga ang kasong ito. Hindi lamang para kay Ripple at SEC, kundi para sa buong cryptocurrency market. Ang mga desisyon at hakbang na gagawin ng SEC at Ripple ay maghuhubog sa regulasyon at legal na pananaw sa cryptocurrency sa hinaharap. Ang mga legal na estratehiya at ang resulta ng apela ay maaaring magbigay po ng mas malinaw na gabay sa iba pang mga cryptocurrency at blockchain companies tungkol sa kung paano sila dapat mag-operate sa loob ng umiiral na mga regulasyon. Ang ganitong mga legal na laban ay nagpapakita po kung gaano ka-dynamic at kakomplikado ang cryptocurrency market at kung gaano ito kasensitibo sa mga regulasyon at legal na desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.